Mga karos, good morning. Yan, good morning. Kamusta po tayo lahat? Ito, another day, another house improvement. Ayan mga karos, meron na naman tayong ite-turn over ngayon. Balikapon mga karos, na turn over po natin yung unit dito ni Ma'am Myra Mando. So, yun lang po muna. Kapag nagka-budget na po si client, ipagpapatuloy po natin. As of now, dito sa malalapit na lugar mga karos, tumatanggap po kami ng ganyan. Yung layo naman po kasi ng mga tinatanggap namin na ganong klaseng project, isa mga nasa 1 km, 2 or 3 km lang naman po rito sa tinitirhan namin sa Lumina. So dito kasi sa Lumina, merong phase 1 up to 7. Tapos napapaligiran din po tayo ng ibang mga subdivision dito, kagaya ng Camellia Homes. Ayan, meron din po rito yung Tansa Garden, ayan, meron din. At saka yung Granyosa Lane, ayan, meron din po dito. Caliste, ayan, yung mga subdivision na mga malalapit po sa atin. So ito mga karos, yung bahay po ni Ma'am Jen, nagpagawa po siya ng renovation ng bubong doon, tapos nagpadagdag din siya ng roofing and trusses sa harap, then overall paint, then installation ng tiles. Yan po yung ita-turn over din po natin ngayong araw. So bago po yon, pupunta muna tayo sa ibang mga ongoing project natin. Sila Adonis nga pala nagkulang ng 1x1 na mga tubular para dun sa handrail o gabay dito sa project natin sa Anyana East. So tulungan na lang kami, nagbigay na lang po tayo ng pang gate pass, tsaka pambili, sila na po yung bibili papunta rin. Ayun mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Sa mga hindi pa nga po pala nakapanood ng turnover project natin kahapon, ito po yun. Nasa 445,000 po yung labor and materials yung budget po rin. So, ayan mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Biyernes. Ayan, December 19. Enjoy watching po. Let's go. Tara! Start na tayo mga karos. Yan. Ito nga pala yung gamit natin, yung e-bike. Yan, dito lang naman po muna tayo sa Lumina. Tapos mamaya, gagamitin natin si Suzuki Utility Caravan Simulong. Yan. Yan. Yeah. Ganda ng weather ngayon, no? Isa pala sa mga gagawin namin, magpapahako tayo rin ng panambak. Yan, dito po sa project natin sa Tansa Garden. So, papaluwagin din po natin yung area doon sa ating exterior. Yan, para pagbalik po natin sa susunod na taon, sa New Year, ay medyo maluwag-luwag na magtrabaho. I-update muna tayo rito sa mga ongoing project natin dito sa phase 3. So meron na lang po tayong rito, tatlong ginagawang project. Okay, dito na tayo. Good morning nga pala sa mga client owner namin. Yan, good morning kay Ma'am Jen. Tapos sa mga naging previous project natin dito. Ito, good morning kay Ma'am Christine and Sir Craig. Ayan, good morning. Yan. Yan, bali nandito si Bilog. Good morning, Log. Good morning. Morning. At saka kay Master Din daw. Morning. Kuya. Good morning, sir. Kailangan mo bang buksan ko yung ilaw dyan? Sige, sige. Okay, mag-ano lang ako ha. Mag-shoot lang ako ng video. Ayan, bali rito, si Bilog nandito siya kasi pa-previous na rin natin kay client. Nasira yung niya, yung gate niya rito. Halos natanggal yung isang cylindrical. Yan, ayusin na rin po natin para pagka nandito na sila, ayan, nagagamit nila ng maayos yung gate. Tapos eto, yung polycarbonate, tatakluban na po natin yan magkabilang gilid. Kung ako lang po sana masusunod, ano po sana yan, pader na. Yun nga lang, mahigpit pong pinagbabawal dito, kaya makikita nyo halos yung mga gilid nyan open. Kung hindi naman open, naglagay sila ng trapal. Kung hindi naman trapal, polycarbonate na lang, mas maganda pa, diba? Mas maporma. At tapos may dagdag disenyo. Ang purpose din naman yan may sunlight din, may liwanag pa na papasok. Tsaka ang purpose din naman yan para pag umulan, hindi papasok yung tubig sa mga gilid ng bahay. Ayan po yung bahay ni Ma'am Jen. Ayun, sobrang naging bago na naman. Di ba? Ayan, bagong pintura. Tapos i-emulsion pa po natin yan. So pahiran natin ng emulsion para mas makintab. Tapos bagong paint din po yung mga gate. Tapos itong bubong. Mamaya akyat po ako sa taas, pero kahit dito na lang banda sa kwarto para ma-videohan ko yung mga ginawa namin din sa likod. Yan, isa pa sa mga ginawa dyan, ito, waterproof. Yan, nagpa-waterproofing na rin po si Ma'am dito sa gilid. So dito lang sa banda sa bahay niya, yung part na yan pababa. Tapos renovation ng bubong, then yung likod ng extension, ayan, pina-waterproof niya rin. Tapos nag-install kami rito ng solar panel. Ayan, meron siya dyan. Tapos meron dyan dito. Meron din po dito. Mamayang gabi, isasama ko sa turnover yung vlog dito. Iba-vlog din po natin to mamayang gabi para makita natin kung gaano kaliwanag yung bahay ni Ma'am Jen. So
So kami po yung gumawa ng interior nito. Pero hindi kami gumawa ng mga extension. Ang naging kaso nito, si client mas pinili niyang unang pagandahin yung loob ng bahay. Pero yung mga issue or yung mga leak problem, na ano niya po, na nalaman niya na lang po nung nakatira na sila dun sa may back extension. Buti na lang yung mga cabinet namin doon gawa sa aluminum. Buti na lang yung ano po namin doon ceiling ay gawa po sa Pisum board yung insulation, tapos PVC panel pa yung pinaka-finish ng ceiling. So hindi naman po nagka-damage, hindi naman po nasira. So yun din po, kung gumagamit tayo ng mga waterproof na materyales, talagang tatagal po yung buhay ng mga gawa. So ito yung mga ginawa po natin dito. Yan, repaint. Ayan, repaint lahat. So actually ito lang po talaga pinagagawa ng client. Pero para may turnover natin ng maayos at malinis, so ito yung ginawa natin. Ni-retouch natin, tapos ni-repaint natin yung kanyang mga existing wall. Tapos ito po pala na to, hindi po natin makikita yan. So wala po siyang CHB, hanggang dito lang po yun. So pa nakita natin dito, medyo pumantay na siya gawa ng pinakasintadahan natin to. Kasi dito sa mga extension, kailangan po may sarili kang pader. Hindi po pwedeng gamitin mo yung pader nung sa kapitbahay. Kasi kapag wala po tong pader na to, yung roofing trusses natin na yan ay nakapako po dun sa pader ng kapitbahay. So magagalit po yun pag nakakita nila yan. Kaya kailangan po, required na lagyan po natin ng pader yan. So ito, isa to sa mga masisela na ginagawa ni Master Dindo. Ayan, kaya medyo matagal din po yung gawa rito. So ito po kasi isa matrabaho po yan. Kita nyo, ang dami niyang iiwasan. So, napakadaming bakal na iiwasan. Pati yung kulay puti na yon na gawa sa Pisum board, kailangan din po niyang pinturahan. Log, dito yung pinadadagdag kong trabaho. Yung mga nakausli na bakal, putulin na. Ang dami. Oh, ayun oh. Oo ha, makisuyo na lang, Log. Tapos yun, napatibay mo na yan, yung dulo? Hindi pa. Ayun, so padagdag na lang din yan. Yan, tapos isa pa sa mga pinagawa natin dito is yung floor tiles. So bali ano lang po yan, 2, 4, 6, mga nasa 18 piraso kasama yung mga siro. Yan, kasama yung mga siro niya. So ito is freebie ko na lang kay client kasi kawawa naman po kung iwanan lang natin na naka-flooring ng ganito, dahil ito po kasi isa naka-elevate. Yan, bali naka-slope po siya. Pag yung washing machine inilagay mo dyan, yung washing machine naka-slope din. Tapos naglagay tayo ng ano rito, yung catch basin, nilagyan natin ng outlet. Tapos ibinaon po natin yung kanyang tubo doon sa tubig para hindi naman po nakikita. Ayan, tapos ito pong downspout, ayan, pinaanuhan po natin, pinapalitadahan po natin. So ayan, nagkaroon siya ng kanto. So ang purpose nito, para matibay po yung downspout, hindi na po siya gagalaw at hindi po siya masisira. Kasi medyo sagiin po kasi yan eh. Pag gumalaw po yung downspout, yung sealant po ng tubo galing dun sa gutter, eh gagalaw din po yun. Kaya pagmumulan ng leak problem. So siya nga pala, hindi po kami gumawa ng extension. Kaya kung makikita nyo, yung gutter dito nakausli. Ayun yung gutter. So maganda na rin yan para kahit papano na may maintenance, diba? Nagkaroon ng problema, nandito yung gutter niya. Ibig sabihin, yung dulo ng gutter niya nakalabas sa loob ng bahay, kaya pag nagkaroon ng problema, hindi natutulo dun sa loob. So nandito na po siya. Yan, ito yung update natin ngayon. Bali, hanggang maghapon to, no, Master Dindo, no? Ayan, tatapos. Ayan, may linis na lang, matatapos na. Tapos ito po sa garahe, hindi ko na po to kayang kumpletuhin ng tiles kasi freebie ko na lang po yun. Ayan, pa-freebies ko na lang kay client. Pero dito, hindi na natin talaga kaya. Ayan, iwan na po natin to na ganito, na sementado lang. Pero as per kay client, talagang kasya po yung sasakyan niya rito. Kaya kahit hindi na daw muna. So ito yung priority. Kung sakali daw magka-budget siya, ito yung ipapa-installan niya ng tiles, itong banda rito. Yan, inaayos na lang po muna ni Bilog to. Tapos mamaya maghahakot sila ng kalat dito. Install din ni Bilog yung polycarbonate. Tapos yung mga pinapuputol ko, puputulin din ni Bilog. Ayan, magandang araw din kay Sir Joshua. Yan, dito sa bahay niya. Okay, ito yung dumating nung gabi. So bali si Sir, gabi na po naka-uwi. Kaya nung pumunta po siya rito, ito yung TV yata to. Inabot na po siya ng gabi. Bali ililipat po natin yan sa bodega.
Kuya Rigor, good morning po, Kuya Rigor. Kuya Rigor, oh. Yan na. Ito pa, dalawa pala. Yan, kailangan na po natin yan mailipat mamaya. Ayan, uunahin ko lang po yung Tansa Garden. Tapos mamaya kukunin ko tong mga to. Kuya Rigor, pakiingatan ha. Ano yan, boss? Balita ko, ano daw to? 115,000. Hindi, TV po, TV. Yan, dalawa pa naman yan. Plus ito, siguro mga nasa 400,000 lahat yan, Kuya Rigor. Hindi rin yan? Hindi yata TV to eh. Pero hindi niya nabanggit sa akin kung ano. Pero alam ko ito TV. Regular ka sa akin ito, Kuya Rigor. Pagka pakingatan ha, Kuya. Ayan na, bali, ito is ginagamitan na ni Kuya Rigor ng lacquer primer surfacer. Kasi itong nilagay natin na Kindray na pang baseboard, 1/2 yung sukat nito. Yan yung kapal niya. Gawa pa rin po sa kahoy yan. So, yan po yung primer niya. Isa lacquer primer surfacer. Ang pinaka-paboritong amoy ng mga pintor. Ayan, ang bango-bango. Diba? Ay, solve ka dyan. So, ayan, ang ganda. Ano pa lang siya, primer white pa lang. Pero, ito, boss, anong kulay pala nito? tinge of gray. Ayan, tinge of gray. Ayan. So, nagandahan naman si client dito, si sir. Naganda daw, sabi niya. So, as per, ano naman tayo? As per perspective ng may-ari, kung ano po yung nandun sa drawing na binigay nila, yun naman din yung ginagawa natin. So, ito lang muna yung update dito. Yan, buksan ko na ulit, kuya. Aliw si kuya rito sa pinanonood niya. Kuya, may password. Ikaw na. Sige. Shout out, Sir Joshua. Ayan. Shout out, Sir Joshua. Ayan. Pagandahin ko na to. Ikaw na bahala dyan, ha? Okay. Ikaw na bahala, kuya, ha? Sige. Okay, may bibili na ako sa hardware. Tapos pupunta tayo sa bahay ni Ma'am Gigi at saka ni Ma'am Milo. John G. Tara. Okay. Yan, good morning kay Daryl. Yan na. Nandito tayo sa pinakamalapit na mini hardware dito sa Bagtas. Yan, bumili ako ng 6 na elbow. Yan, para dun sa project natin, sa bagong project sa pastry. Yan. Yan. Thank you, kuya. Yung binili ko nga po pala na elbow, number 3, is a 45 degree or 1/8 bend. Yan, gagamitin natin dito. Yan, siya nga pala mga karohos, meron pong TNB or may toilet and bathroom itong project natin dun sa taas. So, maaaring ano na lang siya, hindi na po siya ganun kalaki. Pwedeng may shower or pwedeng wala. Kasi hindi naman po tayo pwedeng maglagay ng malaking ano dyan, toilet and bathroom. Parang yung mga ginawa namin sa Phase 6. Epoy, good morning. Sa kay Ricky. Morning, Rick. Naligo ka ba, Rick? Mukha kang bagong gising Naligo ka o diretso pasok? Naligo ka ha? Ayun na. Kahit malamig. Nakakatakot maligo ngayon. Yung iba nag-iinit na ng tubig. Yun na, very good po sila rito. Ayun na, inaasikaso po kagad yung tambak. Ayun na. Kasi ito pong floor area natin dito sa may fence, sa may exterior, baka mabawasan pa po yan. Tapos schedule ulit tayo kung kakayanin po mamaya. Kasi meron tayong ipapahakot sa Tansa Garden Premier. Ayan, kung kakayanin. Poy, pag tingnan-tingnan mo to ha. Walis-walisin mo. Oh. Ayan, meron tayong ipapahakot sa Tansa Garden Premier na mga panambak din po doon. Ayan, ito yung priority na mabakura namin to. Kasi kita nyo, pag nabakura na po yan, halos naka-intact na po rito yung mga gawain po natin, yung materialis. Tapos pag na-flooringan po yan, bali gagaan na yung trabaho. Meron na po tayong mixing area, may another stockpile. Tapos yun nga lang, hindi pa basta-basta yan malalagyan ng flooring or concrete flooring dahil unahin pa natin yung electrical dyan, tsaka yung mga location po ng ating pipeline. So merong service area, tapos yung may mga abang dito na dapat po namin ilagay muna, lalo na dun sa dyan po sa may toilet and bathroom sa taas. Bali si si Bilog, 1 oras lang po siya mawawala, tapos didiretso na po siya rito. Yan, nag-welding lang naman po siya ron, tapos may konting puputulin na mga bakal, then meron lang pong ikakabit na polycarbonate, yan babalik na po siya rito. Ayan yung mga natin dito, mga gamit, materialis. So siguro itong kahoy na to baka hindi na to magamit, baka ma-pull out na natin.
Yan, bago matapos bago mag-Christmas, yan, bago po mag-Pasko, yan, tatanggalin po natin, lilinisin natin to. Siyempre, sa bagong taon, alam naman natin na maraming magse-celebrate ng New Year, kaya kailangan yung kalsada medyo maluwag. Diba? Yan ang update. Yan na, sintada na rito. Meron palang ground, no? Pero na-adjust naman eh. Hindi naman natin sakop eh, no? Okay, hindi natin sakop. Ayun yung ground, no? Ng kuryente. Actually, pumasok yan dito sa kapitbahay eh. Yan na. Tingnan ko kung naitulak lang ng fence kasi Hindi. Medyo ano. Di bali, wala naman tayong bubong dyan. wala tayong bubong dito. Open to eh. Yan na. Ayan mga karaos, nandito na tayo sa Tansa Garden Premier Project. Ayan, nagpunta ako dito kanina. Bali, nagpunta ako rito kahapon. Saglit lang ako nakapag-vlog. Yan, nagpunta rito si client owner tsaka si Sir Jojo Aragones. Yan, si Sir Jojo yung napili po nila na aircon supplier and installer dito sa project natin. Ayan, bali may dumating nga po palang bill ng tubig. Ngayon lang, nag-reading. Yan, nag-reading po sila ang ang consumption ay 180 pesos. Mura oh. Yan, lagi po kami gumagamit ng tubig dito. Dahil dinidiligan namin yung slab, yung poste, sa pantrabaho, panlinis. Yan, naka 180 lang per month. Okay, bali, ito nga po pala, clearing tayo. Yung mga nakasako at saka itong mga maliliit, tsaka yung mga reject na pamorma ay pwede na po natin ipatapon or ipahakot. Pero yung mga po natin, yung mga hollow board po natin, hindi po natin ipapatapon yan, yung mga hollow board. Bali yung mga lang po, yung mga plywood na nanggaling pa po sa mga iba't ibang project natin noon. Tapos yung mga mahaba ay gagamitin pa po pamorma rito sa cantilever slab natin. Ayan, bali clearing. Yung clearing po sila, yung kagaya ng mga nabanggit ko na nakaraan, yung mga tambak dyan ay nililipat na rito dahil mamayang tanghali may maghahakot. Yung panambak yan, nililipat na rito para madaling makuha. Yan, batiin muna natin mga kasama natin. Kay Doming, morning po. good morning. Kay Sandy, morning. Marvin, Rusty, ayan Master Jojo, Kuya Boy, tsaka kay Kuya Richard. Yan ay, hingal to, hingal. Hingal. Ayan bali lahat ng buhangin po ay ililipat po ron. Doon po ay sementado na. Tapos yung mga pader doon ay naka-plastering na. Ayan, lilipat. Tapos clearing muna talaga. Itong hanggang tanghali, hanggang pahapon. Yan, clearing. Buti na lang po ay ganito yung weather. Maraming salamat, maganda yung weather natin. Makulimlim. Hindi po madaling mapapagod yung tropa. Okay, konting update muna rito sa baba. Dito nga po pala may konting space pa na natitira. Yan, gagawin po nating sorry. Excuse. Yan, gagawin po nating yan. Plant box. So kanya pa naman po itong na to. Kanya pa po itong space na to. Kahit maliit na plant box lang yan, gagawin po natin yan. Yan, tapos dito setback na po yan. Hindi na po property ni client to. Yan, pero may konting allowance pa po kami dyan na ginawa. Tapos itong pinaka-cladding dito, gagawin po nating moldura yan. Yan, moldura. Tapos maglalagay tayo ng 2 ilaw. Tapos ito po kasing bakod namin dito. Masyado po kasing patay yung disenyo ng gilid. So wala na po siya masyadong disenyo. Install na lang po namin siya ng tiles, pero hindi na po siya naka-nosing kasi baka lumagpas na tayo sa sukat. So sakto na lang po kasi yung sukat natin dito eh. Sobrang sakto na kapag nalagyan ng palitada. So lalagyan na lang natin ng tiles yung kanto, tsaka yun doon sa kanto ron, at tsaka yung 2 poste sa gitna. Sabi ko medyo maganda yung weather, hindi mainit. Yun naman umuulan, umaambon po, umaambon. Yan, bali clearing. Yan, tulong-tulong muna yung tropa. Tapos may mga dumating din na materyales. Yan, CHB. Yan, karagdagang materyales, pati D4 para po dun sa mga asintada sa taas. Tapos update din dito, bali magkakaroon pa ng 2 poste yan. Yan, para sa gate. Then ito pong mga poste, magkakaroon po ng ilaw at magkakaroon ng additional cladding pa po rito. Yung cladding natin yung pataas. Yan, tapos dito rin may cladding din dito. So may asintada pa po yan. Umaambon. Umaambon. Yan yung blessing yan, umaambon. Tapos additional na semento na at saka adhesive. Yan, pag nagpapadeliver ako, hindi ko kagad hinahalo yung lumang semento para mauna mo nang gamitin to. Adhesive meron na kahit konti pa lang para pagka nag-install ng tiles, yan, may gagamitin na para sa mga poste tsaka sa cladding.
Tapos ito yung mga ano po, mga bakal na nakuha po sa demolition. So magagamit pa po natin yan. So ito yung dalawang poste na gagamitin pa po dun. Yan, hindi pa po muna namin talaga pinapahukayan yan. Gawa nga ng dito kukunin po yung sa panambak. Ayan, dyan po kukunin. Tapos dito naman sa taas ang update. Ayan na. Yung CHB. So yan po kasi tatakpan po lahat yan. Tapos itong kanto hanggang dito. Yan, mau-open pa po yan. Yan, mau-open pa. Yan, tapos ito, inuumpisahan na. Then yung isang window katabi nito, ililipat dito. Yan. Tapos magkakaroon pa kami ng mga pailaw nito. Itong likod nito. Yan, yung likod. Tapos yung dalawang poste. Yan, poste dyan sa baba at saka dito. Tapos yung sa pinaka-slab, sa ilalim, yan, magkakaroon tayo ng mga ilaw doon dahil may ceiling. Ngayon, mag-aabang na lang din po kami ng ilaw dito. Dahil balita ko kay client, yan yung mga additional na ipagagawa nila. Bububungan po yan, baterita. Yan na, may mga abang na tayo na ilaw. Yan, ceiling framing, yan, meron na. Bali yung hanger na lang, hindi ko pa nakikita na naka-install dun sa mga Raptors, sa mga trusses. So yan na yung ceiling framing, medyo mataas. Yan, mataas yung ceiling dito. Pero dito banda sa may medyo mababa to. Yan. So kita nyo naman sa harap ng bahay, medyo mataas po siya. Yan, dito magkakaroon ng air condition. Tapos sa baba rin meron. So ito muna yung update natin. Yan, nagpapa-clearing muna tayo. So kapag yan ay nahakot, makakaluwag-luwag na po tayo rito sa renovation. Yan, swerte ng mga pintor natin, di sila maubusan ng trabaho kasi after nila dun sa ibang mga project natin, yan, pwede po silang pumesto rito. Yan, tapos sa mga susunod, ito naman pong railing at saka yung stair. Gamit po yung mga tubular and angle bar, yan, pataas naman po yan. Bale, ito mga karos, nasa junk shop tayo. Yan, nagbenta pa tayo ng mga scrap. Yan, yung mga siro na lang, spandrel, yero, yung mga metal paring na hindi naman na talaga magagamit pa. Tsaka yung mga bakal na pinagbaklasan. Ayan, madadagdag din po ito sa pang Christmas natin. Ayan. Ayan. Malaking bagay din po yan para sa darating na December 23. Okay na tayo. Bali, naka 820 rin tayo rito. Diba? Pandagdag. Kapag lagi po tayo nagbebenta ng kalakal, yan yung nag-aasikaso o yung nagbababa po ng mga kalakal dito galing sa sasakyan, inaabutan po natin palagi. Yan, kahit na barya o pang merienda. O, di ba? Okay, bali mag-break time lang po tayo. Tapos mag-update na po ako dito sa ita-turn over kong project. So bali yung project natin dito, parang repair maintenance at saka roofing installation, then overall paint. Baga may renovation na rin pong ginawa. Yun yung naging project po natin dito. So sa bahay po ni Ma'am Jen yung tinutukoy ko. So bibigyan ko rin po kayo, ipapakita ko rin dito yung pinaka before and after nya. Kung ano po yung itsura ng labas ng bahay dati, tapos kung ano-ano rin po yung mga ipinagawa po niya. Okay, let's go. Tara, break time muna. Bali ito mga karos, hapon na. After break time, magbibigay na tayo ng update dito sa bahay ni Ma'am Jen, dito sa phase 3. Bali, repeat client na po natin to. Itong client natin na to, unang ipinagawa po nila rito is yung interior po ng up and down ng bahay, tsaka yung interior po ng extension ng bahay. So ngayon, ita-turn over na po natin sa kanya yung mga ipinagawa niya po rito. Roofing renovation doon sa may back extension area, roofing trusses and roofing installation naman po rito sa fence area at saka sa may corner area. Ayan, nagpa-overall paint din, installation ng tiles and electrical or yung pinaka-lighting ng ceiling. So, samahan niyo po muli kami mga karaos ngayong hapon. Bali, itutur ko po kayo, ibabahagi ko po sa inyo yung mga ginawa. Then, magbibigay din tayo ng price range. Hindi na po pinapasabi ni Ma'am yung total ng kontrata o yung binayad niya ng total sa amin. Lahat-lahat, pero magbibigay na lang ako ng idea kung magkano po yung ganitong klaseng renovation. So, paalala lang po sa lahat,
pagka magpaparenovate, unahin nyo po yung mga repair and maintenance. Kasi yung bahay kasi dito, sa mga ganitong klaseng nire-renovate namin buo na. Pero kapag halimbawa may problema yung bubong, unahin nyo po talaga. Huwag nyo pong pababayaan. Kasi may mga materyales na pwedeng makapektuhan. So, ang inuna ho kasi ni client dito is yung pagpapaganda po ng bahay. So, let's go! Update tayo. Tara! Bago pala ako pumunta dun sa site, merong nagtatanong about po dito sa pinampunas po namin sa gate. Yan, ito po yon yung wipeout. Pagka finishing na, pwede to at maaari po itong ipunas sa mga bakal, sa mga PVC, sa mga aluminum. Pero wag na wag pong ipunas sa may salamin kasi malagkit po to. Yan, iba po yung texture na to. At saka hindi rin po siya pwedeng ipunas sa mga pader na mapuputi. Kasi baka magkaroon po ng reaction, yung stain ng basahan ay kumapit po dito. So, dodoble tayo ng trabaho. Yan, pwede po siya sa kahoy, basta po yung kahoy ay glossy type. Pero kung yung texture ng kahoy ay plywood at wala pang pintura, hindi siya pwede. So, pwede rin po siya sa tiles. Yan, pwede rin. So, ingat na lang po sa pagpahid, wag masyadong madami. Pwede rin po siya sa mga PVC nga. Yan. Yan, salamat po doon sa nag-comment. Okay, nakabalik na tayo rito sa phase 3. Ayan, update tayo. So, pagkadating ko rito, biglang umulan ng malakas. Yan, buti na lang huminto na. Yan, makakapag-vlog tayo ng maayos. Yan. Umulan. Mabilisang ulan lang. So, ito yung bahay ni Ma'am Jen. Yan, hindi ito yung unang napapanood nyo nung bago ko i-turn over to. Yung bubong niya, hindi ganito yung style nun. Tapos polycarbonate yung nakakabit. Ito yung mga ginawa namin dito. Overall paint dito sa buong bahay. Tapos may konting retouching lang tayo dun sa taas. Tapos ito, yan, niretouch po natin lahat yan. So pininturahan uli natin ng bago. Tapos acrylic emulsion. Pati po yung mga gate. Tapos dito may sira yung cylindrical. Linayos na rin natin. Yan, nagkabit tayo ng 2 solar panel. Yan, kasama po yun sa mga ginawa natin. At saka dito. Tapos yung roofing trusses nito, ang ginawa po natin dito, inside gutter. So lahat ng ginamit natin na materialis dito makakapal. Tapos yung gutter nito, dito sa harapan is stainless. Yung pininturahan na lang namin po rito sa ilalim para hindi na iba yung kulay niya, di ba? Yan, wala po tayong tiles dito pero dun banda naglagay tayo. Tapos nag-asintada nga tayo rito ng pader. Yung gamit yung hollow blocks. Ayan, masilya, pintura. Nagdagdag tayo ng grills dito at saka doon sa kabila. Yan, tapos naglagay tayo ng polycarbonate. So, yung ginamit naming materialis dito, bago po yung bubong, naglagay muna tayo ng Pisum board. Yung Pisum board na yan, yan yung 1/4. Kadalasan drywall, hardiplex, or Shera board. Yung pinapaliwanag na natin kasi maraming nagtatanong. Ayan, nagdagdag tayo ng mga tubular dito, sampayan, hanger, pati dito sa corner area. Yan, meron po siyang mga ilaw, surface type, yung pin light. Tapos additional na sampayan dito. So, tubular trusses, 2x3 combination and 2x2. Yan. Tapos yung mga hanger natin, 3/4 by 3/4. Tapos yung installation ng ating mga downlight, ang ginamit natin na bakal dyan, 1x2. Yan. Nagmukhang bago. Ito pininturahan namin. So, mancha lang po ito ng alikabok. Tapos ito po yung mga gamit ni client. Nilagay ko po muna rito kasi yan, magbablog tayo. Yan, halos patapos na. Yan, halos patapos na. Ang winaworried ni client dati dito, isa pinapasok siya ng ulan, ng tubig. Pero pag ganito kasi klase ng setup, yung overlap ng ating bubong, napaka-konti lang dito sa sa bakod. So hindi po siya ganun ka-effective para hindi pasukin ng ulan. Papasok at papasok talaga yan, depende sa anggi. Ito naman, nung time na yon, open to. Yung nagre-renovate kami. So open siya, tapos may canopy siya ron. Mas gumanda na po siya tingnan ngayon. Mas lumuwag at malamig sa mata at saka mas maluwag po sa mata na tingnan. Hindi compare noon. So ayan, may canopy dyan, tinanggal po natin. Yan, naka-install pa rin yung CCTV. Ang naiba lang dito, yung downspout na ilabas natin. So ayan, si Master Dindo nandito po sa loob. Yan. So yun, bali pati dyan po sa loob pinaparetouch natin. Yan, papasok po tayo. Pero hindi ko na po bibidyohan yung mga gamit. Diyan lang po tayo sa area. Yan, tapos ang ginamit naming pintura rito, yung mga pan-turnover na pintura ni Lumina. Ayan po yun.
So, cappuccino po by Sun and Rain. Yan, hanapin nyo yun. Cappuccino by Sun and Rain. Tapos ito naman isa Sun and Rain chocolate brown. Yan. Yan, napakalaki na ng pagbabago. Ito nga po pala, naipapark ni client yung kotse dito. Naipaparada niya. Tapos kapag nakaparada na, lumabas siya, hindi naman po siya nahihirapan lumabas. Nabubuksan niya pa rin po yung pintuan. So, yun po kasi ang sinusukat sa garahe. Yun po talaga. Yun ang tinitingnan na sukat. Kailangan, pagka pinark mo yung sasakyan mo, binuksan mo yung pinto, kailangan nakakapasok ka pa ng maayos at nakakalabas ka. So, ito yung isa sa mga pinagawa ni client. Tapos ito, isa pa-previous ko na lang po. Then may catch basin po rito. Ito yung catch basin. Yan yung clean out natin. So kapag sa laundry, dyan yan na rin po pwedeng isalpak yung tapon ng tubig galing doon sa washing machine. So yan po yung mga ginawa rito. Pasok tayo sa loob. Ayan, hanggang dito lang yung sakop ng video natin kasi may mga personal na gamit na rito sa living area. So dito sa kusina, yan makikita naman natin yung mga bakat sa PVC panel. Yan ay pinagmulan po ng galing sa leak problem. Pero madali po siyang linisin, iwa-wipe out lang yan. Ayan, natatanggal nga ng daliri ko eh. Ayan o, balik na siya sa linis. So ito po daw ay nabababad sa tubig ulan. Ayun. So ilang araw sila rin wala rito. Babad daw po lagi sa tubig to. Pero kita nyo naman ang mga cabinet, fresh na fresh pa, bagong bago. So ayun o, ito lalo na rito. Nandito po yung problema. So, kaya bubuksan ko lang to ha. Yes, sir. Yan, pag pinuksan po natin yan, makikita nyo yung downspout dyan. So ayun, yun yung pinaka-maintenance nito kung bakit may ganyan. So outlet yan. Ngayon, ang problema nito, itong bahagi ng kornisa na to, na ano po to, nababad sa tubig. Ayan, parang nag-crack na yung mga joints niya, yung mga dugtungan niya. Yan. Yan, tapos pinapalinis ko na lang po yung itong PVC panel. Hindi kaya tayo mapagalitan ni ma'am dyan, nag-iba nga yung kulay, no? Hindi naman natin malingan, sir. Sige, at ang importante, malinis. Ayun na, kasi matagal na po itong pintura na to eh, kaya iba na ang kulay. Sa minute lang naman gawin. Ayun, Wala pang 20 minutes. wala pang 20 minutes, tama. So ganyan natin kamahal si client. Kahit hindi na natin trabaho, tinatrabaho pa natin. Yan, ano natin niya kasi nai-report niya sa akin to eh. So ayan, na-testing na sa ulan. Yan, maraming salamat naman at maayos yung gawa. So aakyat pa po ako dun sa taas para may pakita pa yung mga ginawa namin dun. So ito yung bubong niya. Yung sinasabi ko sa disiplina sa pag-apak, makikita naman po sa text screw yan. Kung nasa nakahilera yung text screw, ibig sabihin nandun yung bakal. Nandun yung pinagpapakuan ng yero. Pero kahit hindi ka po umapak doon, ayan o, napakatigas oh, para tayo nakaapak sa flooring. Yan, ito po yung ginawa namin. Dati, hindi po ganito ang setup nito. Yan, bali, madumi siya, hindi siya malinis, maraming yupi. Kapag inapakan mo po siya, nayuyupi po kagad. So, ito, malinis na po yung pagkaka-install nito. Yan, right sa sidings. Tapos, dati, sa installation ng bubong, yung doon po ay bago, tapos ito luma. So, ngayon, ito, hindi na po siya dugtong. Yan. Yan, hindi na po dugtong to. Napakalaki kasi ng issue sa ano nito, sa leak problem, sa tulo. So ito yung ating ni-repair na bubong dito. Bali hindi talaga siya repair mga karos. Bali ano po pala siya, renovation. Kaya renovation po. So binaklas po yung lumang bubong, pinalitan po lahat ng bago. Kahit yung gutter dito ay stainless gutter na. Yan, maiksi po kasi to. Kaya ang ginawa namin, inilabas namin, kaya may makikita kayo sa ilalim na nakausli na gutter. So yan, maiksi lang po kasi siya. Tapos ito medyo mahaba. Tapos yung downspout nito, binaypass na lang po namin papunta rito para doon na mapupunta yung sinasalon tubig nitong bubong sa taas. Yan. Yan o. Napakalinis po ng pagkakagawa. Yan, solve na po yung problema ni client. At saka maraming salamat din syempre sa tiwala. Bali ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Ayan, ngayong araw po ng Biyernes. Yung total renovation cost nga po pala ng lahat ng mga binanggit ko, kasama na yung manpower namin and labor,
Kasama na po yung labor manpower namin, pati lahat ng materials na ginamit ay inabot po ng 100,000 mahigit. Yan, hindi na po pinapasabi ni client kung magkano yung total. Yan, basta 100,000 mahigit. Yun po. Yan, kaya dito, baka gusto mo na yung shoutout si Ma'am Jen. Dapat Yan. Ma'am Jen. Merry Christmas, ma'am. Yun oh. Ang galing mo talaga no kuya, no? Hindi mo talaga makakalimutan yan. Tapos ito, nagpahid na lang po si Master Dinto ng ano po rito, emulsion paint. Yan, okay na po ito. Yan, bali hindi na po namin po ibabalik. Yan naman po yung unang ginawa. So dyan na po muna para pagdating ni client makikita niya po yung mga ginawa. Sobrang luwag na. Yan, napakaganda pa po at ang lamig po sa mata. Ang disadvantages lang po nito, nung dati, mahangin. Yun nga lang, pumapasok yung tubig pag umuulan. Ito naman, safe ka na, hindi naman po ganun kainit. At saka, syempre, may garahe ka pa. Ito talaga yung masasabi mo na garahe, kahit papano. Alright. Ganda. Simpleng renovation ng bubong ng corner area. Pero halos natapos natin. Ito lang talaga yung kulang. Sige, sige ho. Kunin nyo na lang po. Sige, sige. So mga karos, kita-kita na lang po ulit for the next video. Yan, shoutout po sa client owner natin dito. Maraming salamat sa tiwala. Bali, repeat client na natin. Yan, God bless po sa ating lahat. So, hanggang dito na lang po. Kita-kita na lang po ulit for the next vlog. Paalam po muna. Let's go! Tara! Tapos binuksan naman na po natin lahat ng ilaw dito sa labas. Yung solar panel po kasi option lang naman po yan. Kung sakaling wala sila, tapos yung ano po kasi automatic yan. Automatic na magliliwanag po yan yung dalawang solar panel. So at least may liwanag dito. Napansin ko lang kanina, medyo mahina yung liwanag. Siguro hindi pa nila napoprogram do sa remote control. Yan, napaprogram po kasi yan eh. 1, 2, and 3. Yung pinaka 3 yung mas maliwanag po. So ito, binuksan ko yung ilaw dito sa mga poste, dito sa fence grill, sa corner. So ayun po yung exposure ng liwanag na binibigay niya. Yung nakikita natin dito sa video. So dito banda medyo nakaka-relax dito eh. Pati dito banda. Yan, dito maliwanag na to. So yung ilaw naman po na kinabit natin dyan, tricolor. So, pwede siyang dim, pwedeng dim light. Ayan. At saka pwedeng daylight. Yan, daylight po yan. Kaya sobrang liwanag. So, itong upload natin, parang Merry Christmas na rin and Happy New Year. Diba? Okay. Yan lang po.